Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po'y magninilay sa salita ng Diyos, ang pinagmumulan ng awa at tawa ng ating buhay, ang salitawa. Lumapit po ang isang mayamang lalaki sa ating Panginoong Jesucristo at nagtanong po ng isang napaka-sensible at napakahalagang katanungan. Sabi niya, "Good Master, what must I do to have eternal life?" Alam niyo itong mayaman na lalaking ito ay makapangyarihan, mayroong material possessions, pero meron siyang hinahanap sa kanyang buhay. At yung hinahanap niya at yung nais niyang makamtan ay buhay na walang hanggan. He was actually searching for real happiness. He was searching for meaning in his life. Tingnan po ninyo sa kabila ng may kapangyarihan siya, may kayamanan siya, pero parang may kulang, may hinahanap siya na mas makabuluhan na magbibigay ng kabuluhan sa kanyang buhay. And so Jesus answered him, "Why do you call me good? No one is good but God alone." And the first suggestion of Jesus to him was to follow the commandments. And Jesus mentioned few commandments na kung makikita po natin ay ito po ay second part ng Decalogue ng commandments na maaring sinasabi sa atin dito unang-una sa lahat yung kinakausap ng Diyos puso sa puso na ang kailangan niyang gawin lamang ay ang magkaroon ng magandang ugnayan sa kanyang kapwa-tao. At kung titingnan natin din sa commandments na minention ng Panginoon, nahuli po ang patungkol po sa mga magulang, honor your father and mother. At maaari alam ng Panginoon din na ito ang kulang sa mayamang lalaking ito. Ibig sabihin po nito, kung lumapit siya, yes, meron siyang pananampalataya sa kanilang reliyon, sa kanilang Jewish tradition, especially regarding following the commandments of the Lord. Pero ang kulang sa kanya ay yung magandang relasyon sa kanyang kapwa-tao, ang gumawa ng mabuti, ang mamalasakit, at higit sa lahat ang kanyang magandang pagtrato sa kanyang mga magulang. Pero para pong ang lalaking ito ay sabi niya, "I have been following these commandments since my childhood. I have been obeying this." And Jesus looked steadily at him and loved him. Kasi parang hindi po naintindihan, kaya parang naawa na lang ang Diyos sa kanya. At sabi ng Panginoon sa kanya, "You know what is lacking? May kulang sa'yo." Sabi niya, "Go, sell what you have and give the money to the poor and you will have riches in heaven." Dahil hindi ito naintindihan nung una ng mayamang lalaki, nais ng Diyos, kaya po bumaba ang Panginoon sa mas mararamdaman at mas mauunawaan ng lalaki tungkol po sa kanyang kayamanan. Jesus asked him to let it go, give and share to the poor, and follow him. Alam ng mayamang lalaki na marami siyang ari-arian, and he was not willing and ready to let them go. And so, sabi ng ating ebanghelyo ngayon, he went away sad, not because he had a lot of possessions or material riches, but because he was not willing or ready to let them go. Mga kapatid, tunay lang tayong makakasunod sa Diyos kapag handa tayong isuko yung mga bagay-bagay, sapagkat naniniwala tayo na ang Diyos ay may bibigay na mas maganda para sa atin, mas makakabuti sa atin. At alam natin, mga kapatid, na sa ating ebanghelyo ngayon, makikita rin natin na ang tunay na meaning o happiness ay hindi naman nakadepende sa ating material possessions, kundi nakadepende ito sa Diyos. Kaya matatagpuan lang natin yung tunay na kaligayahan at kabuluhan ng buhay natin sa Diyos. Sana po hanapin natin yung happiness natin, yung meaning ng buhay natin
sa Diyos lamang. And that is actually the meaning of eternal life. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, share at mag-subscribe sa Salita o Facebook page and YouTube channel. Muli isang pinagpalang araw sa inyong lahat.